Bumaba raw ang bilang ng text scam nitong unang bahagi ng 2025 batay sa datos ng isang grupo. Pero tila nagbago lang daw ng diskarte ang mga scammer dahil dumami naman ang mga scam call. Saksi si Joseph Moro. Hindi na lamang text, kundi pati tawag ginagamit na rin daw ng mga scammer. Sa datos ng isang global anti-scam application sa unang bahagi ng 2025, tumaas ng 74.32% ang bilang ng scam calls kumpara nung huling quarter ng 2024. Lampas 200% namang mas mataas kumpara sa first quarter ng 2024. Samantalang yung mga text scams bumagsak ng 68.83% mula sa datos ng huling bahagi ng 2024. Ayon sa grupo, ang ibig sabihin nito nagbabago na rin ang taktika. Ang mga scammer sa harap ng mas epektibong pagre-report laban sa mga ito at lumalawak na kaalaman ng publiko. Isa sa mga solusyon laban sa mga scammer ang SIM Card Registration Act. Pero aminado, kahit ang bagong talagang kalihim ng DICT na may kailangan pang higpitan sa pagpapatupad ng batas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, re-reviewin nila ang sistemang ipinatutupad ng mga telecommunications company sa pagre-rehistro ng SIM card. So the intent of the law is to minimize, if not eradicate, yung mga scams. Now, like most laws that have been implemented, kasi bago pa lang naman siya, there are areas for improvement. And the telcos right now, I'm happy to tell you, they're working on improving their registration process. Kailangan daw masiguro na hindi naman magagamit ng mga scammer ang data privacy para ituloy ang mga buktot na gawain. So the nice thing about it is the Data Privacy Commission is with the DICT. We balance security with privacy. Sakaling may maengkwentro ang mga scam texts at calls, pwedeng i-report sa hotline ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.